So, ito na naman, bagong DIY na naman tayo. DIY naman tayo. Ito pong hawak ko is inverter. Mini inverter. So, maniniwala ba kayo? Itong hawak ko inverter talaga. Siyempre, hindi nun. Ang liit eh. Pero papakita ko sa inyo na ito talaga is inverter talaga ito. Mini inverter. Yan. Bali, ang watts pala nito is ano lang, 40 watts. Bali, ano ito? DC to AC. 12 volts to 220 volts AC. So, kailangan lang ninyo ng supply dito ng baterya ng motor, ganun, mga 12 volts. O, mga 12 volts kayo ng mga battery. May input. Ang output nito is AC na, yung may ground na, yung may nakakakurente na. Delikado ito sa mga bata. Mangingisay ka dito pag nagkamali ka nito. May delikado to. So ito, yung may nakasulat dyan, yung A, B, C, D, nakasulat dyan. Yan. Yung AC, yun yung yung alternate current, yung may ground. Nakakakurente yan. Delikado yan. Yung BD, yung direct current, yung walang kurente yan kasi non-polarity yan eh. May dinaanan siyang diode. Ay, mali pala. Ano ba yan? Ayan. Meron siyang transistor na dalawa. Meron para tayo itong battery. Tatlo. Yung ginamit kong battery na lang yung mga mini pan. Yung battery ng mini pan o yung spot, yung flashlight na maliliit. Yan. Yan ang gamit ko kasi wala akong battery ng motor. Kahit baterya ng sasakyan, yan. Pwede yan. Basta 12 volts. Itong gagamitin ko na lang. Bale, series yan. Ginawa ko yan ng series. 12 volts ang labas niyan kasi series eh. Yeah. 11.9 lang kasi nabawasan na siya. Bale, 12 volts yan. Series yan, series. Hindi po yan para. Kung sa baterya ng motor, ganun yan. So, susundan lang muna natin. So, ano to siya? Inverter to ha, inverter. Yung may solar ka na mini solar, kung may mini solar ka sa bahay nyo, pwede itong gamitin. Tsaka pwede itong gamitin sa mga bukid, o sa bundok yung kung may mga solar ka doon tapos may battery ka na 12 volts, may ilaw ka na 220, yan pwede mo yung gamitin para may ilaw. Meron na example dito. Ito. LED bulb. Bale, ano ito ya? 220 ito. 220 oh. Ang high voltage dito is 200, ano ba ito? 265 yata to. Kita. 265 volts. AC. Ayan. Wala 220 pa rin yan. Meron tayo ng receptacles. Gagamitin natin ito mamaya. So,
Ipakita ko na sa inyo na itong LED bulb na to is 220 talaga. Isasaksak natin doon sa may bili ko ng kuryente para malaman nyo na ito palang itong LED bulb to is 220 to. So, i-check natin. Ayan. Ilaw. So, kunin natin to. Ayan. Kunin muna natin. Ayan, ilaw. 7 power. Tanggalin natin. Palitan natin itong gagamitin natin mamayang na LED bulb. Lagyan muna natin dyan. So, ipalit natin to. Ipakita ko sa inyo na ito pala, itong LED bulb na ito is 220. Hindi ka tayo nakakapagsalita ng maayos. Kakabulol tayo eh. Ayan. Ayan, maliwanag yan. Bali, 220 yan ha, 220. Tandaan nyo, 220. Yan. Yan. Gumagana yan. Sa bili ko. So, paghahanahin natin to sa ating mini inverter na 40 watts. Ito. Mura lang itong kabili ko na ito. Mali, 140 yata itong bili ko. 140. Yung dalawa. Kasi dalawa yung binili ko eh. Ito siya. Maliit, di ba? Hindi mo makakalain na ito pala is inverter pala ito. Wala talaga maniniwala ito. Pero mapakita ko sa inyo na ito talaga is inverter talaga ito. Pwede itong gamitin sa kung may cellphone kayo na charger ng cellphone, gagana ito. So, ito na, nagawa ko na ng Yan. Bali, yung output ito, yung output, 220. Yan, nawala yan na wire lang yan, pati receptacles. Yan. Tapos, yung mag-i-input tayo ngayon, pag input ko to, gagana yan. Yan. So, ito yung gagamitin natin na battery. Yan. Bale, 12 volts battery. Example lang naman to. So, kung gagamit kayo nito, pwede kayong gumamit ng battery ng motor. Battery ng sasakyan. Maganda itong gamitin na kung may solar kayo sa bahay, yung panel, tapos kung meron kayong solar controller, battery, tapos inverter, gabitan nyo ng ganito, pwede may ilaw na kayo. So, tap lang natin dito sa 12 volts input. Bali, mag-i-input tayo kasi may nakasulat naman dyan. 12 volts input. Dito, dyan. Nakasulat dyan ng 12 volts. So, pakanayan natin. Yun ang liwanag, di ba? Mamaya, tingin na. Malakas. Lakas niya. Sobrang liwanag. So, delikado, ingat-ingat lang sa paghahawak ng ganito kasi nakakakuryente yan, malakas. Maabot to ng 1,000 watts. 1,000 watts, ano ba yan? 1,000 volts AC. Delikado yan, manginginig ka talaga yan. Masasayaw ka talaga. Delikado yan. So, try natin ulit. Diba? Lakas.
12 volts lang yung ginamit, tapos biglang lumakas, naging 220. Nakita ka pa yan, ang lit ng inverter na yan. Bali, ang watts pala ng ginamit nating ilaw is, ano lang yan, 12 watts lang yan. 12 watts yan. So, pasok pa siya sa inverter natin kasi ang inverter natin is 40. So, try natin dito para maniwala kayo na hindi siya gagana kasi dinirect natin sa battery. Direct sa battery, hindi talaga gagana yan. Di ba? Wala. So, gagamitan ulit natin ng inverter. Ikabit naman natin dito. Gawin natin easy. Kabit natin 12 volts. Liwanag. So, ayan. Alam ko ito sa atin sa kaibiran, wala pang nakatry ng ganito eh. Wala pa ako nakikita ng try ng ganito. Kahit sa mga technician dito. Iba ko kung may nakagamit na pero ang alam ko, ako palang nakagawa ng ganito dito sa kaibiran. Wala pang nakasubok ng ganitong inverter na maliit. Kadalasan nakikita ko yung pang solar talaga na inverter, yung malaki. Ito wala pang gumamit ng ganitong inverter na maliit. Bali, module to. Kung gusto nyo umorder ng ganito, scan nyo lang sa screenshot nyo, scan nyo sa Shopee. May kita nyo marami, mura lang naman yan. 79 plus shipping. Bali, sa 100 lang yung isa nyan. Maganda ito gamitin sa mga bukid, ganon. Bukid. Kung wala kayong ilaw, gamitan nyo ng baterya ng motor, yung maladala lang. Tapos yung ilaw nyo, mga 5 watts. Matagal yun ang mga gamit yan. Pero hindi ko masasabi na mag-aga. Kasi inverter yan, kumakain din yan ng voltahe. So, check natin. Yung ganun pa rin, 11 pa rin yun. So, 11 volts pa rin. Wala pang bawas. Check natin AC. So, eto na. Try natin kung ilang voltahe ang lumalabas dito sa receptacle. So, i-check natin ang output nito. Bali, AC na yan. Ingat lang sa paghawak kasi nakakurente yan. Delikado yan. Ayun, hindi kinaya ng ng tester ko. Sobra sa bali 1,000. Sobra 1,000. 1,000 yan, yung 0.00. 1,000. Pag nahawakan mo yan, sigurado ka, manginginig ka talaga dyan. Hindi ko alam kung pwede ba ito gamitin sa mga pangkurente ng mga isda. Pero delikado ito kasi gagapang to sa paa mo Pag nakaapa ka ng tubig, na kurente mo sa delikado to Gagapang talaga sa'yo yan kurente na yan Malakas yung kurente. Umabot talaga ng 1,000 Pero kung may load na siya, yung nilagyan mo na ng ilaw, babagsak yung voltahe niya. So, ito try natin. Kaya lalagyan natin ng LED bulb. Lagyan natin ulit ng LED. So, mapakita ko sa inyo na yung voltahe niya bumabagsak pag may load na ilaw. Yan, pinailaw na natin, di ba? Check natin yung AC output nitong inverter na to. Kung ayun na bumagsak 343. 300.
naging 265, 63, basta bumabagsak talaga. Di ba? Bumabagsak. Pero pag walang load, sobra 1,000. Ang taas nun. Pero kahit bumaba yung voltahe niya, ganun pa rin yung ano mo, yung ground niya, delikado pa rin yan. Taas. So ito naman yung DC. Ano pa rin? 3.8. 3.8, bali 12 volts. Ano pa rin yan? 11 pa rin. 11 volts. So, medyo umiinit siya. Mainit. Malakas niya kasi yan eh. Kaya umiinit eh. Hotpot. So, medyo umiinit siya. So, palitan natin ng 12 watts na LED bulb. Itong kinabit kong ilaw, ano lang, 5 watts lang yan. So, papalitan natin ng mainit to. Hindi ganun magkano mainit. Basta mainit lang siya konti. So, palitan natin. Ito. Yan. 12 watts na yan. Ayan, ang lakas, oh. So, check natin. Pag pataas ang watt, mas lalong bumababa yung wattage niya, yung voltahe niya. So, naging, bumabagsak. Naging 29 volts AC. Bumagsak, pero yung ilaw, ganun pa rin. Tingnan nyo. Pero bumabagsak, oh. Dahil sa battery yan. So, ang battery naman, check natin yung battery. Ayan. 3.7. So, naging, ayan, mga 10 yan. 10 volts na yan. Ulit 10 volts na lang yan. 2.7. So, yung ilaw niya, continue lang. Yung ilaw, hindi na bumabagsak. Di ba? Ang ganda ng inverter, no? So, bagay talaga ito sa mga nagkakamping, yung mahingisda ka, yung nangangawil ka sa dagat, yun. Maganda to kasi malakas. Malakas yung ilaw, oh. Huwag lang basahin kasi may sira yan. So, naglolo ko yung yung charger. Naka-charge, tanggal natin charger. Yan, steady na. So, ayan. Napakita ko na sa inyo. So, inverter talaga siya. So, kung gusto nyo nito, tingnan nyo lang sa Shopee. Marami sa Shopee. So, hanggang dito na lang yung vlog ko. Please like, share, and subscribe. Bye!